Kasalukuyan namin binabagtas ang kahabaan ng kalyeng ito nang makita namin ang 4 na bata at ito ang umagaw ng pansin sa akin para lapitan sila. Ika dito. Ayan. Anong pangalan mo? Itong tatlo magkapalit? Ito lang hindi. Ito. Noong mga oras na iyon ay kukuha pala sila ng kanilang maiuulam. Hain. Payas? O sige tara. Ang kanilang kasamang batang lalaki ang umakyat sa papaya para makakuha ng kanilang pangulam. Samay tirik. Pagkatapos nila makakuha ng mga ilang peraso, ay agad akong nagpasama sa kanilang tahanan para matukoy ko ang kanilang kinaroroonan. Ngunit pagdating namin sa kanilang tahanan ay sila lang pala magkakapatid ang naiwan. Kaya dali-dali kami punta sa kanilang magulang. Kita natin ginagawa natin nilang ano yung trabaho. Malapit na? At ito ang bumungad sa akin sa aming pagdating. Ang kanyang ina na nagtitik-tik ng malalaking bato para pinuhin at ibenta. Ikaw po yung nanay nung Opo. itong bata na to? Opo. Ito yung hinahukay nyo na. Delikado mo din. Ilang araw yan? Isa lang. Yeah. Ang mahalong anak po. Dito hinangaan ko ang kanilang ina dahil sa aking sipag, pagtitiis at pagtsatsaga para sa kanyang pamilya. Sa inyo. Tara ate. Pansamantala ko muna siya pinauwi ng mga oras na iyon para kumustahin ang kanilang kalagayan. Oh, ikaw oh. Kain na, sige na. Asawa ko. Sa iyo. Salamat po. Isang suporta niyo sa amin. Mga kalinga, panibagong kwento ng buhay na naman ang inyong matutunghayan dito sa ating munting channel. Nagkakandako ba ang kanilang ina sa katitiktik na malalaking bato sa bukid? At dito sila naninirahan sa maliit na barong-barong. Naway magsilbing inspirasyon sa ating mga kababayan na mahihirap. Mga kalingap, narito na po ang kanilang kwento ng buhay. Pagkalipas ng mga ilang araw na nailad natin ang 4 na bata, ayon muli natin ikan para dalhin ang ating pangakot. Ito talaga ang batang ito ang pumukaw sa aking mga puso kaya ako napahinto ng mga oras na iyon. At hindi na po tayo nagpaligoy-ligoy, agaran na po natin pinapili ang 3 magkakapatid na mga paborito ni Namba. Pagkatapos nila makapamili ay tuwan-tuwa ang bawat isa, samantala ang kanilang ina ay nagsasaing na kanilang pangapunan. Maraming salamat po sa nakapanood ng unang vlog natin sa kanila. At ngayon inyong matutunghayan ang kanilang panibagong kwento sa kanilang buhay. Si Joey the Great, hindi ka pagpapalit, handang tumulong at walang iniinit. Magandang araw mga kalingap, mga kapartners. Narito naman muli ang ating muting channel para maglikod sa inyo ng panibagong kwento ng buhay. Narito nga pala muli tayo sa bayan ng Mapanas upang bisitahin ang 4 na magkakapatid at ang pamilya na nagtitiktik ng bato para meron silang pagkain. Dadala natin ang tulad ng ating pangako na bag at school supply na ibigay natin sa kanilang mga anak. Minsan mga kalingap, hindi natin inaasahan. Sa tinagal-tagal ng ating pagbablog ay nagkakataon talaga ang mga ganitong pangyayari. Wala pong audio ang ating microphone. Hindi po natin namalayan na lubat na pala. Sa aming pagdating ay nakita namin ang kanilang ina sa labas ng pintuan habang naghihintay sa kanilang anak na inutusan pala upang manguha ng maiuulam ng mga oras na yun. Masyado ng hapon ng aming pagdating. Nasa pagitan ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon ng mga oras na yun. Kaya naman hinintay namin ang kanyang anak. Isa lamang ang aming naabutan sa kanyang tahanan, itong batang ito na siyang pumukaw sa akin at napahinto ako upang kumustahin ang kanilang kalagayan ng mga panahon na makita ko sila sa tabing kalsada. Mabuti na lamang ay may dala-dala kaming biskwit na mga oras na yun para ibigay sa kanyang anak na hindi pa pala nagmimerienda. Kaya naman agaran kong tinanong ko na saan ang kanyang ginagamit na bag. Nung maipakita sa akin ang ginagamit na bag ng batang ito ay nagulat ako. Sobrang sira-sira na at di na gumagana ang mga sipir. Wala rin siyang kumpletong kagamitan katulad ng mga notebook at lapis. Ang tanging nakita ko na lamang sa kanyang bag ay mga lumang papel at putol na lapis. Pansamantala kong tinanong ang kanilang ina bakit nakakapag-aral ang kanilang anak
na wala man lang kagamit-gamit. Kaya naman agaran kong pinapili ang batang ito para sa kanyang bagong bag. Likas na mahihain ang batang ito at hindi sanay na makisalamuha sa ibang tao. At ito't nakapili na siya ng bag. Kaya naman ipinaliwanag ko kung ano ang nilalaman ng bag. Mayroon ilang lapis at notebook, papel, Crayola. Nababakas sa kanya mga pisngi, ang saya. At hindi maipaliwanag nang makita niya ang nilalaman ng bag. Kaya naman agara kong ikinabit para tingnan kung bagay sa kanya ang bag na ating handog para mas kailangan siya sa pag-aaral. Habang wala ang kanyang mga kapatid, ay tinatanong ko ang kanyang ina tungkol sa pagtitiktik ng bato. Hindi raw sila lumakad ng mga ilang araw dahil nararamdaman niya ang sakit ng kanyang balikat at kanyang kamay. Kaya naman, nangutang daw sila ng kanilang pagkain sa tindahan. At bukas ng araw ay babalik din siya sa pagtitiktik ng bato para makukuha ng panibagong pagkain at magagastos nila sa pang-araw-araw. Tinanong ko sila kung ano ang kanilang makakain ng mga oras na yon. Naglugaw lamang daw sila dahil sa 1 kilo nilang bigas na inutang sa tindahan at ititira pa ang kalahating kilo para sa kinaumagahan. Ganito mga kalingap ang kanilang simpleng buhay na tanging sa pagtitiktik ng bato umaasa para makakuha ng pagkain sa araw-araw ang kanyang pamilya. Pati pala si ate at ang kanyang asawa ay mayroon ng nararamdaman. Kaya hindi nila kayang mag-straight ng 1 linggo na magtiktik ng bato sa bukid. Hindi na rin nagtagal at dumating na rin ang isang kapatid nito na mulahad sa labas. At agaran ko siyang pinaakyat at kinuha muli ang bag para tingnan natin kung karapat-dapat ba siyang palitan at makagamit ng bagong bag. Nung makita ko ay talaga naman sobrang sira-sira din at wala rin halos gamit ang batang ito na nakababatang kapatid nung una natin binigyan. Kaya naman hindi na tayo nagdalawang isip at agad natin pinapili ng bagong bag na kanyang gagamit. At nung makapili siya ng bag ay agaran natin ipinakita ang nilalaman para makita natin sa kanyang pisngi ang saya at kanyang pagiging excited na mayroong bagong gamit at bagong bag na magagamit sa kanyang paaralan. Halatang halata na natutuwa siya sa bag na ating bibigay sa kanya. Medyo nahihiya pa siya ng mga oras na yon kaya agara kong isinukat para malaman natin kung bagay din sa kanya ang bagong bag. Hanggang sa dumating na rin ang kanilang nakakatandang kapatid at agaran kong tinawag para ibigay rin sa kanya ang bag. Ito pala ay grade 5, kaya tinanong ko siya kung okay lang sa kanya ang ganitong klaseng bag. Ganun na rin ang aking ginawa, pinapili ko na rin siya ng bag. At ito'y nahihiya sa atin. At pumili siya ng kulay na bag. Ganun din ang ginawa ko pagkapili niya ng bag ay agaran kong pinakita ang nilalaman nito. At binigyan ko ng biskwit ang mga bata habang binibigay natin ng bag. Kasi sabi ng ina ay hindi pa raw sila nagme-merienda. Pinalitan ko po ang papel na nilalaman ng bag dahil pang grade 1 po ang kanyang papel. Kaya naman nilagay natin ang intermediate para sa pang grade 5 at magamit niya. Wala na tayong notebook na dala-dala ng mga oras na yun. Pero sabi ng ina, okay pa naman daw ang kanyang notebook. Mayroon daw 5 pirasong notebook. Kaya dinagdagan na lang natin ng lapis at ballpen. Napakasarap sa pakiramdam na nakikita natin ang ngiti sa kanilang mga labi at lihim na kagalakan sa kanilang mga puso kapag nakaka-receive ng bagong gamit. Ang kanya palang bag na luma ay halos 2 taon na niyang ginagamit. Dito siya nagtitiis. Kahit na may punit, tinatahi niya lang para meron siyang magamit. Kaya ngayon, isinukat natin ang kanyang bagong bag para tignan natin kung bagay sa kanya. Kahit na pang grade 1, mas bagay pa rin. Kaya naman binigyan ko sila ng pambaon pang 1 linggo. Tapos ang sobra pambili daw nila ng ulam at bigas para sa kanilang panghapunan.
Medyo hapon na rin po mga kalingap kaya man nagpaalam kami ng maaga dahil malayo-layo pa ang aming biyahe papunta sa Katarman. Maraming salamat po sa mga tumutulong sa aming programa dito sa Samar, sa aming paglingap sa mga kababayan po natin ng mga kapuspalad. Taos-puso po ang aming pasasalamat sa mga charity viewers at mga sponsors na patuloy na nagtitiwala sa amin para makapaghandog sa ating mga kababayan na mahihirap. Masayang-masaya ang mga bata sa pagtanggap ng kanilang bagong bag at excited na silang pumasok para gamitin ito. Ganon din ang kanilang ina. Labis ang pasasalamat sa biyaya na kanilang natanggap sa araw na ito. At tinawag ko ang ating coordinator dito sa bayan ng Mapanas na si Limix TV para siya ang mag-alalay habang nandito ako sa Katarman. Dahil malapit lamang siya at mabilis niyang makumusta ang kalagayan ng pamilyang ito. Hanggang sa muli mga kalingap, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Salamat sa ating kapartners, family sponsors na tumatangkilik sa ating mga video. Pasensya na po kayo sa aking voice over dahil hindi ako sanay na may ganito tayong video. Sinikap ko lang po na mag voice over para may upload natin ang update natin sa pamilyang ito. Kaya thank you so much po sa inyong patuloy na pagmamahal sa pamilyang ito. Sana'y mabalikan natin at mabigay natin ang kanilang pangangailangan.